Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng March 1, 2026. Sa pagyakap ng petsang March 1, mararamdaman mo ang isang malalim na udyok na pagtuunan ng pansin ang iyong kalooban at ang kapayapaan sa loob ng iyong sariling tahanan. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay ng isang mapagkalingang enerhiya na magtutulak sa iyo na ayusin ang anumang mga emosyonal na bagahe na iyong dinala mula sa nagdaang buwan upang maging malinis ang iyong pagsalubong sa mga bagong biyaya. Huwag kang mag-atubiling magpakita ng iyong tunay na nararamdaman sa mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil ang pagiging bukas ng iyong puso ang magsisilbing susi upang tuluyang gumaan ang iyong pakiramdam at maging masigla ang iyong pananaw sa mga susunod na hamon ng buhay. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong pambihirang malasakit at ang iyong kakayahang maging pandikit na nagbubuklod sa iyong mga kasamahan sa opisina. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na dedikasyon sa pagpapanatili ng isang maayos na kapaligiran sa trabaho, na magbubunga ng isang mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa iyong mga kontribusyon na madalas ay hindi nakikita ng marami ngunit napakahalaga para sa tagumpay ng inyong proyekto. Gamitin ang iyong likas na pakiramdam upang malaman kung sino sa iyong mga katrabaho ang nangangailangan ng suporta. Dahil ang iyong kabutihan ay babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan at magbibigay sa iyo ng matatag na reputasyon. Sa usaping pananalapi, ang petsang ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusing pambahay upang masiguro na ang iyong pinaghirapang pera ay napupunta sa mga bagay na tunay na makakatulong sa seguridad ng iyong pamilya. Maaaring mailumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa real estate o mga gamit sa bahay na magpapataas ng halaga sa paglipas ng panahon, ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan. Ang pagiging masinop sa bawat transaksyon at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay dahil lamang sa emosyonal na pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman at matiyak ang iyong kinabukasan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng malalim na koneksyon, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng sapat na seguridad at pag-unawa mula sa iyong kapareha o sa mga taong malapit sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagkalinga at ang paglikha ng isang komportableng kapaligiran para sa iyong mga mahal sa buhay ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa mahabang panahon. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong pagiging mapagmahal at ang iyong marangal na pagkatao ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na nakabatay sa tunay na damdamin at hindi sa panlabas na anyo lamang. Kaya hayaan kusa itong dumating sa tamang oras. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong tiyan at dibdib na maaaring makaramdam ng tensyon kung ikaw ay masyadong maraming iniisip o inaalala sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkain madaling tunawin at sapat na pag-inom ng tubig upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong naglalayong pakalmahin ang iyong isip gaya ng malalim na paghinga o mahinahong paglangoy ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong kalusugan. Sa pinakamataas na antas, sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapayo at tagapakinig ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang pampamilya na nangangailangan ng iyong mahinahong gabay at mapagmahal na salita. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang sensitibong usapin sa kanilang tahanan, at ang iyong pagiging objektibo, ngunit puno ng malasakit ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang solusyon. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaganda ng tahanan, sining ng pagluluto, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kaginhawaan ng pamilya. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na may personal na halaga at nagbibigay ng inspirasyon sa iba ay nagdadala ng ganap na kagalakan,
kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa iyong bawat hakbang. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging matatag upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga nakaraang isyu. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga mitiin ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang protektahan ang kapakanan ng iyong pamilya, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng bahay ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat hamon. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na buhay o sa pagpili ng landas na magbibigay sa iyo ng higit na kagalakan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable ang iyong workspace, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapahalaga sa kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga takot o pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa rurok ng iyong mga pangarap. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa kasaysayan o sining ng pakikipagkapwa. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong sensitibo sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao na kailangan mo. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong buong pagkatao. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras at pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga darating na buwan. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong buhay. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagninilay o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga sa kama. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo,
laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang walang paghuhusga sa bawat sandali. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 7, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay pilak o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa katahimikan at proteksyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng isang masarap na pagkain para sa iyong mga mahal sa buhay, ang pag-aayos ng isang sulok sa iyong bahay na nagbibigay sa iyo ng saya, o ang simpleng pagninilay-nilay sa loob ng 10 minuto upang muling mahanap ang iyong panloob na gabay.